Maraming salamat, Deacon. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayong araw na ito ay tatapusin po natin ang aklat ng Nahum or Nahum. At ang ating pag-aaral sa aklat na ito ay nagbigay sa atin ng napakaraming mga palaisipan. At sa umagang ito, palagay ko, matatapos tayo dito sa pagkakataong ito. Hindi ibig sabihin na tapos na tayo sa ating pag-aaral, kundi ito po ay magiging tulong sa atin na sa mga darating na panahon na ito po ay ating aaralin ay meron tayong muli na magiging gabay. Ang title po ng aking mensahe sa pagtatapos natin ay isa hong hamon sa ating lahat para pag-isipan natin kapag ang masamang balita ay mabuti. I would like to invite you, gusto ko pong imbitahan ng bawat isa na pag-isipan po natin ang mga bagay na ito. Kapag ang masamang balita ay mabuti, kailan nagiging mabuti ang isang masamang balita? Alam natin na kapag meron tayong mga naririnig sa araw-araw, tayo ay nag-aabang ng mga balita, maaring tayo ay nakatutok sa radyo, ang ilan sa atin ay merong supply ng dyaryo. So ang lahat ng yan ay ating inaabangan sapagkat gusto nating malaman kung ano nga ba ang magandang balita o ano nga ba ang masamang balita. Kanina, nung mga maaga at nagkakape, naalala ko ang sabi ng Ate Marlene sa akin kanina ay bigla niyang sinabi ang mga nangyayaring korupsyon sa atin na parang talagang nakapagtataka. Isang masamang balita, isang pangit na balita. At kanina nga pinanalangin ng ating elder na ang mga bagay na ito ay talagang halos hindi natin maubos maisip na ang korupsyon ay hindi natatapos. Ang masamang balita ay tuloy-tuloy. So ang tanong natin siguro ay kailan ito matatapos? Kailan po ito magkakaroon ng hangganan? Now, ang mga bagay na ito, sapagkat tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ay nasa kanyang trono, na siya po ay soberano, na siya po ay sovereign, na siya po ay ang Diyos ng kataas-taasan, na ang lahat ng mga bagay sa lupa, sa langit, ang lahat ay kanyang kontrolado. Naniniwala tayo doon. Sa totoo lang, sinabi nga ng mga awit 46, ang sabi ng Kapitol 46 at talatang 10. Sa Ingles, ang sabi ay, "Be still and know that I am God." Manahimik tayo. Tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Sabi doon, ang Diyos, ako ang naghahari, ako ang may kontrol ng lahat. Napapaalalahanan tayo sapagkat kapag minsan puros masama ang balita, masamang balita na ating naririnig, nakakaapekto ito sa ating lahat. Para bang hindi na natin, ayaw na natin na tayo ay magsikhay pa o kaya parang ganito. Ang masamang balita ay nakapagdudulot sa atin ng parang kawalan ng pag-asa na tayo ay mananatili na lamang sa isang sitwasyon na ayaw na nating magsumikap. Hindi ba totoo? Kapag merong karanasan, kapag merong pangyayari sa atin, ang iniisip natin parati ay wala namang nangyayari. Sapagkat ang lahat ay masamang balita o pangit na balita. Now dito sa aklat ng Nahum at Kapitulo 3 ay halos ito po ay kampare ng Kapitulo 2 na katulad ng napag-aralan natin. Subalit sa kabila ng lahat, nung nakalipas na linggo ay ang Diyos ang ating comfort. Siya ang ating aliw. At dito sa talatang 3 ay tinuldukan na ng Panginoon ang masamang balita.
Subalit itong masamang balitang ito ay para sa Judah o kaya para sa south, okay? Para sa yung nasa southern part, yung bahaging yan, ay isang paalaala na bagamat ang Israel na nasa north, na nasa timog, okay? Nasa norte, yung isa ay nasa south, ay merong eto na parating na ang Nineveh ay sinaklaw na, sinakop na ang Israel, ang north. And then ang pangako ng Panginoon ay, Judah, ikaw ay makinig. Sapagkat kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ang sabi ng Nahum, Kapitulo 1, kung inyong maalala, ang sabi ng verse 7, "The Lord is good, a stronghold in a day of distress. He cares for those who take refuge in Him." Hindi nagbabago ito. Sa kabila man ng hindi magandang balita, ang Diyos, ang Panginoon, ay mananatiling lugar ng konsolasyon, lugar ng comfort at lugar ng kapayapaan. At kung ating mapapansin, ang Israel and then ang Judah, kung maalala natin, ito po ay naghiwalay na, divided kingdom na ito. Ang north ay bumagsak sa mga Assyrians. Ito yun. No? Bagamat ang Nahum, ang kanyang ina-address ay yung mga taga-Judah, na kung kayo'y magtitiwala, ang Judah ay hindi rin mapapariwara. Pero dumating ang time, kung bumagsak ang Israel, okay, ng 722, 721, abay, alam nila na kapag sila ay hindi mananatili, sila ay babagsak din. Kailan bumagsak ang Judah? Noong 586 BC. Pero, ganun pa man, ang bansang Assyria ay meron ding kahahantungan sapagkat ang masamang balita na babagsak ang Assyria ay mabuting balita para sa Judah. Bakit? Sapagkat ang lulupig, bagamat ang lulupig sa north, sa Israel ay ang Assyria, at ang lulupig sa Assyria ay ang Babylonia, ngunit ang Babylonia naman ang lulupig sa south. Kaya kung isipin natin, kailangan ay alam natin ang konteksto ng ating kasaysayan sapagkat para bagang ang masamang balita ay umuulit at doon sa masamang balitang iyon ay dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat, magmula doon sa masamang balita, kaya ng Diyos na ang masamang balita ay magiging maganda. Nangyari na po yan at nangyayari yan sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, gusto kong ipaliwanag ang ilang mga bagay tapos ako ay magkukonclude ng tatlong napaka-practical na mga bagay. So kung ating titingnan, ito po ang ating pag-aaral ay isang tensyon. Ito po ay tensyon sapagkat kung merong masamang balita, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa na ito ay merong kahinatnan na isang magiging mabuting balita. Why? Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay sovereign. Siya ay soberano. Naalala natin, no? At nilagay ko nga doon sa isa sa mga verses ay ang Genesis. Tingnan natin ang Genesis chapter 50 verse 20. Ito ay nabanggit ito kanina habang kami nagkukwentuhan din ng Deacon Manny. Tingnan natin saglit. Ito ay familiar. Ano ba ang winika ni Jose o kaya ni Joseph? Yan, tingnan nga natin sa Tagalog ang sinasabi ng Genesis chapter 50 verse 20. No? Tingnan natin. At ito ay may patungkol sa natapos na hindi inaasahan na
pangyayari sa buhay ni Joseph, pero pagkatapos ng lahat, no, ay ito ang nakita ni Jose, ni Joseph na napaka-importante. Ayan. Tingnan niyo po, look at the screen. Kung meron kayo dyan sa Ingles, ito po, no, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Naalala niyo? Sa Ingles, you meant evil for me. You meant evil. Ang inyong intensyon ay gawan ako ng masama. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Ito ay isang talata na kung ating titingnan, na pag-aralan natin ang buhay ni Jose, ni Joseph, noong mga nakalipas, di ba? Tiningnan natin yun, no? Talagang naalala ko pa noon, panahon ng COVID, tayo ay nag-online. Alam mo, naalala ko pa noon, no? Unang-unang linggo, okay? Unang-unang linggo na nagkaroon ng lockdown, hindi tayo nahinto. Ang unang nagbigay ng mensahe ay ang elder. Naalala natin yun? Unang linggo, that was March 2020. Unang nagbigay ng mensahe, elder, nung time na yun, iniisip namin, siguro mga 10 to 12 minutes lang, nangangapapa, hindi pa talaga yung ganap na sambahan o kaya worship service. But naalala natin ang mga bagay na yun. So kung ang mga bagay na yun, ng panahon ng COVID ay masamang kalalagayan ng ating mundo, abay merong nabuo na magandang kahinatnan. Kaya kung ating mapapansin sa buhay ni Jose, bagamat siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, no? Siya ay pinagkaisahan, siya ay ang inggit ay umiral sa mga puso ng kanyang mga kapatid at ang plano ay si Jose ay dapat mawala sa atin. Akalain niyong niligtas ng Panginoon si Jose. At ang sinabi niya, ang intensyon ninyo ay masama para sa akin, pero ang bagay na yun ay ginawang. Tingnan niyo, paano nagiging mabuti ang isang masamang balita o kaya ang masama ay magiging mabuti? Dahil ang Diyos ay sovereign, siya ay soberano. Ito po ay isang tensyon na hanggang ngayon, tumiming po ito, no, sa ating Sunday school. No? Napakaganda ng diskusyon nung nakalipas sapagkat ang ating mga pinapag-aralan ay ang katalinuhan ng Panginoon, ang kanyang omniscience, ang kanyang pag-ibig sa atin na bago pa tayo nilikha, alam na ng Diyos, batid na ng Panginoon na tayo ay talagang lalapit sa Kanya. At alam din ng Panginoon kung sino ang hindi lalapit sa Kanya. Pero tayong lahat ay responsable, mananagot tayo sa Panginoon, haharap tayo sa Panginoon, mananagot tayo, at ang iyong desisyon at ang aking desisyon ay may kinalaman din, okay, sa ating magiging bukas sa mga darating na araw o ang ating future. Pagkamat ang Diyos ay sovereign. Ang Diyos ay Diyos ng kataas-taasan, alam niya ang lahat, subalit, ang sabi nga natin, hindi naman tayo ginagawang robots ng Panginoon na sinususian, na, hindi ba, merong isang laruan na nagtatambol, no? Kapag sinusian mo, tambol ng tambol, kapag wala na siya, hinto na siya, hindi tayo ganon, hindi tayo sinususian. Ginagamit ng Diyos ang ating tinatawag na kalooban na Kanyang binuhay kay Kristo. Ang ating kalooban, ang ating will ay talagang nakagapos sa kasalanan. So ibig sabihin, ang ating gusto ay parating, tayo ay bound, tayo ay tinatawag na talagang nakasubsob tayo doon sa ating kagustuhan at doon sa kasalanan. Kaya nga, si Martin Luther ay sumagot doon sa sinulat ni Erasmus. Ang sinulat ni Erasmus ay the freedom of the will. Pero nung sinagot ni Martin Luther, ang sagot ni Martin Luther ay the bondage of the will. Ang ibig sabihin ay, pagdating sa ating kaligtasan, sa ating paglapit sa Diyos, ang Diyos ang bumubuhay ng ating puso.
At dahil dyan, tayo ay nakakapagbigay ng response sa Kanya. So, ibig sabihin, ang sabi ni Pablo, no ang kasalanan ay nag-abound o kaya dumami. Ang sabi doon ay, grace did much more abound. Parang ganito, no? Nung ang kasalanan ay talagang dumami, abound, ibig sabihin talagang namayagpag. Ang sabi ni Paul, grace did much more abound. So kumbaga, itong title na ito ay ugma dito sa Nahum sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos natin ay sovereign. Ang Diyos natin ang siyang may alam ng lahat, pero alam ng Panginoon na tayong kanyang mga nilikha, tayo ay merong sense na kapag ang ating ginagawa ay hindi maka-Diyos, merong built-in, no? Merong built-in teacher within us, at yan ang ating tinatawag na konsyensya, the candle of the Lord. Meron tayong konsyensya na kung tawagin ay the candle of the Lord. Hindi nawala ang imahe ng Diyos sa atin, hindi nabura ang image ng God, kundi ang imahen ay namantsahan ng kasalanan. Kaya dito makita natin sa Nahum, dito sa huling kapitulo ay talagang dumating na sa sukdulan na ang Diyos ay tutuldukan niya na ang Nineveh. Subalit, sa kanyang pagtuldok na ito, merong mangyayaring magandang balita. So, kung inyong bubuksan ng chapter 3 ng Nahum, no? Verses 1 to 7, yan ay ang tinatawag na disgrace. No? So here we find chapter 3, 1 to 7 ay merong tinatawag na disgrace. Ibig sabihin, yan yung sitwasyon na talagang ang pagiging masama ng Nineveh ay nakapagbibigay talaga ng karumal-dumal na kalalagayan nila. Tingnan po natin. Ang sabi ng chapter 3, woe to the city of blood, totally deceitful, full of plunder, never without prey. The crack of the whip and rumble of the wheel, galloping horse and jolting chariot. So itong mga salitang ito ay talagang matinding pagpapakita na disgrace. Ibig sabihin talagang walang naidulot, talagang napakasama nitong Nineveh na ito. At alam natin yan, bloodthirsty, no? City of blood. Itong predator na ito, okay, itong Assyrians na ito ay magiging prey, magiging biktima. Darating ang araw. Okay? Ang sabi ng chapter 3 verse 3, charging horsemen, flashing sword, shining spear, heaps of slain, mounds of corpses, dead bodies without end, they stumble over their dead. Talaga namang nakakapanglumo, no, ang sitwasyon. Talagang disgrace. Mula verse 8 hanggang verse 13, ipinakita muli ang magiging defeat o kaya pagkatalo. Ito yung una, yung kawalan, no? Kawalan talaga ng kaayusan itong Nineveh. And then, magmula 8 hanggang 13, if you follow your Bibles, nariyan ang defeat, nariyan ang pagkalugmok nitong mga Assyrians. Ang sabi ng verse 8, are you better than Thebes that sat along the Nile with water surrounding her, whose rampart was the sea, the river, okay, her wall? Cush and Egypt were her endless source of strength. Put and Libya were among her allies. Now, ang ibig lang sabihin ng mga talatang yan ay, itong mga ancient cities na ito, ganun din ang mangyayari sa Nineveh. Ganun din ang kanilang kahantungan. Kung nangyari ito sa mga ancient cities na ito, yan din ang mangyayari. At talagang
napaka-vivid ng mga larawan. Kaya may mga scholars, ang sabi nila, may mga dalubhasa na napaka-brutal talaga nitong Nahum, lalong-lalo itong mga Assyrians. Ang sabi ng verse 11, you also will become drunk, you will hide, you also will seek refuge from the enemy. So, sila ay frightened, drunkard, ang sabi ng verse 11, a fig tree ripe for plucking, yan ang larawan, a weakling, ang sabi ng verse 13. Verse 13, ang sabi doon, look, your troops are like women among you. Your land's city gates are wide open to your... Wala na, humina na ng husto. Nanlumo na itong Assyrians at talagang sila. Ang mga dating mga predators ay talagang sila ay pagpipiestahan. Sino? Ng mga Babylonians. Parang parang yung kanilang heyday darating na rin. Kaya alam niyo ang Nahum, it has something to do with timing. When we think, kapag inisip natin na standing the test of time, pag sinabi nating test of time, very important kapag sinabi nating panahon. Panahon nila noon, panahon ng mga Assyrians noon, sila ay lilipas din. May mga panahon ang bawat isa, ang sabi ng Ecclesiastes. To everything there is a season, an appointed time. May panahon, okay? Di ba? Kung ating isipin, ang Diyos ay nagbibigay lahat sa atin ng time, pero ang time pupwedeng para sa iba, pwedeng maging masamang balita, pero sa iba naman ang time ay pupwedeng maging mabuting balita. Lalo na kunyari, di ba? Time is of the, sabi nga, is of the essence. Hindi ba kapag minsan sa laro ng, halimbawa, basketball, ang time para sa mga naghahabol ay importante. Ang time naman sa mga nananalo ay importante rin. Bad news sa mga naghahabol, good news sa mga lamang. Sapagkat pwede nilang bantayan, pwede nilang sikapin na hindi makaka-score, okay, ang kalaban. Napaka-importante nitong timing na ito. So, lumalabas dito sa aklat ng Nahum na ang time ng Assyrians ay darating na sa wakas. Bad news? Why? Alam niyo, talagang noong 1845 lang, nagkaroon ng chance, no? Ang isang, I think archaeologist, nakalimutan ko yung pangalan, na nakita niya ang remains ng Nineveh, pero nabura sa mapa. Ibig sabihin, nabura sa mapa ang Nineveh, ang Assyria. Time nila noon, sobrang tindi. Talaga namang impregnable, hindi kayang malupig. Ang mga hindi nalulupig, dumating ang time, binura ng Diyos sa mapa. Mga kapatid, isang palaisipan din sa ating lahat. Kaya mag-ingat tayo kung paano natin ito tinitingnan. Now, tingnan niyo po, tingnan niyo ang verse 14. Draw water for the siege, strengthen your fortresses, step into the clay, and tread the mortar. Take hold of the brick mold. Kasi nga, halos talagang wala nang lakas. Hindi ka panipaniwala na ang bansang Assyria ay napakalupit, napakalakas. Biglang dahan-dahan na sila ay nawawala na ng lakas. Kaya alam niyo, sabi ng mga dalubhasa, ang 14 to 19, ito daw ay taunt song. Ang ibig sabihin ng taunt song ay, ito ay awit na parang merong pangungod siya. Kumbaga sa Tagalog ay buti nga, 'di ba? Parang binibigyan mo ng cadence, no? At ang sinabi diyan, look at verse 18, King of Assyria. Now, nung time na ito, ang King of Assyria ay si King Ashurbanipal. Kaya kung isipin natin, Ashur ay ang god ng Assyria na napakalupit din. So si King Ashurbanipal, ito ang hari ng Assyria nung heyday. O ibig sabihin, nung kalakasan nitong Assyria na ito. Pero darating ang time na sila po ay ma-extinct. Ayan.
Kaya merong dirge yan, parang funeral. Tingnan nyo ang 18 and 19. Parang ito daw po ay sinasabi kapag ka may lamay. King of Assyria, your shepherds slumber. Ang iyong mga military officers slumber. Nung time na yun, ang mga shepherds ay ginagamit din sa mga military commanders. Your officers sleep. Your people are scattered across the mountains with no one to gather them together. Pangungod siya. Look at verse 19. There is no remedy for your injury. Wala nang solusyon. Your wound is severe. And who hear the news about you will clap their hands. Yung nangyayari sa inyo, okay, yung bad news na nangyayari sa inyo, pumapalakpak ang iba na para sa kanila, ito ay good news. And in one sense, totoo naman. Halain nyo yung malupit na empire, dahan-dahan na mawawala, parang feeling siguro na, ay salamat. Salamat. So good news, tingnan nyo ang sovereignty ng Panginoon. And then sabi dyan, for who has not experienced your constant cruelty? Binabalik din, wala kasi kayong katulad, napakalupit ninyo, napaka-cruel ninyo. So, ang lahat ng ito ay nagbibigay sa atin, nagpapaalala, no? Na talaga namang ang Diyos ay sovereign, siya ang merong control ng lahat. Kaya, time is of the essence. Kinakailangan nating tingnan na kapag ang Diyos ang kumilos, ayan. Itong kapag ang masamang balita ay mabuti, ang nais nating sabihin, Lord, marami mang mga bagay na hindi maganda sa mundong ito at yan ang realidad, pero kami ay naniniwala na ikaw ang Diyos, na ikaw ang may kontrol ng lahat sa buhay. Kaya nga, ang buong aklat ng Nahum ay pagka tayo ay magtatapos na sa talatang ito, ibinabalik tayo sa katotohanan na ang Diyos ay talagang, bagamat comfort, bagamat ito ay aliw, ang Diyos ay talagang maghihiganti. Ang pangako ng Panginoon, i-destroy niya ang mga destroyers. Sisirain niya ang mga maninira. Ang promise ng Panginoon ay kanyang i-restore, ibabalik ng Diyos ang splendor ng kanyang mga anak. Di ba? Ang victors o ang mga nagwagi ay magiging victim yan sa buhay ng mga Assyrians. At ang endless cruelty ng Assyrians will come to an end. Mga kapatid, ito po ay may kinalaman din sa ating pananaw sa buhay at bilang mga anak ng Diyos. Bakit kaya kinakailangan ng isang masamang balita, bakit kaya ng Diyos na ang masamang balita ay magiging mabuting balita? Meron pa akong 3 bagay as we have our points, at ito po ay magsisilbing practical na rin para sa atin. Number 1, kaya pala ang masamang balita ay maaring maging mabuti. Number 1, upang maliwanag at malalim na katotohanan ang ating pong matutunghayan. Maliwanag, okay? Kumbaga, ito ay kitang-kita natin, hindi lamang sa Nahum, kundi sa ilang mga talata pa, sa Habakuk ganun din, sa Micah ganun din, sa Zephaniah ganun din. So makita natin maliwanag at malalim na katotohanan. Nakita nyo? Maliwanag siya, pero malalim. Na ano? Na ang masamang balita ay maaring maging mabuti. See? Number 1, upang masigit nating makilala ang Diyos. Kaya pala hinahayaan ng Panginoon na ganito ang ating matutunghayan. Naalala nyo? Di ba't ilang beses na nangyari ito sa buhay, hindi lamang sa buhay ni Jose, hindi lamang sa buhay ni Joseph, na ang isang mabuting balita ay may kaakibat din na masama. Merong, naalala niyo, di ba, merong isang kwento na lahat ng mga pasahero na papunta ng New York ay tinawag na, okay, kinakailang maganda na sapagkat boarding na. So syempre ang lahat ay masaya, okay, nag-board na at nandun na. At habang ang eroplano ay nag-take off na at yan, diba, alam natin na kapag ka nasa himpapawid na,
At kapag tumagal na, tumaas na siya ng husto hanggang sa na-maintain niya na ang kanyang speed, ang kanyang ang height, no? Kala yung ng piloto, ladies and gentlemen, no? Pag may tumunog, ladies and gentlemen, I have a good news and I have a bad news. O syempre, yung mga tao, ano yun, di ba? Ano yun? Well, good news muna. Ang good news ay we're flying at an altitude of what? 39,000 feet. Okay, 39,000 feet and with a speed of 760 miles per hour na talagang sobrang bilis. The good news is we're having a great time. But the bad news is we're lost. The bad news is we're lost. Ano kaya ang maging reaction mo kung ikaw ay nandun at sasabihin ng piloto na we're having a great time, we're having this great moment, no? Ang bilis, mataas, pero we're lost. Ako siguro hindi magandang biro yun, o kaya hindi magandang sitwasyon yun, no? Yes, may good news, pero may kaakibat na bad news. May bad news, pero may kaakibat na good news. Well, God is sovereign at siya ang kumikilos sa ating mga buhay sa bawat yugto. Kapag meron kang nakita na parang hindi magandang sitwasyon, because you are a believer of God's sovereignty, ang ating tugon ay, Lord, gusto pa kitang makilala sa buhay ko. Alam nyo, doon nangyayari yan. Doon nangyayari yun. Kapag may mga bagay na parang hindi umaayon doon sa iyong ina-expect, Lord, parang hindi ito yung ina-expect ko. Parang Lord, bad news ito. Pero habang ikaw ay nagpapakumbaba sa Panginoon, habang ikaw ay nagsisik ng kanyang kalooban, yung pala, mas lalo mo siyang nakikilala. At mas lalo kang nagiging suko sa kanya. You surrender your life. Tama ba? Hindi ba't ito ang karanasan natin sa buhay? Ito yung nangyayari. Hindi mo namang control, hindi mo namang kabisado yung buhay, pero parang, di ba? Parang para sa iyo bad news, pero sa Panginoon pala meron siyang layunin. And so nakikilala pa natin ang ating Panginoon. Ang isang bagay na nag-flourish ang church nung unang tatlong siglo, the first 3 centuries, ay sa pamamagitan ng persecution. Nag-thrive, ibig sabihin, nag-grow, nag-expand ang iglesia dahil sa tinatawag na persecution. Kaya ang sabi ng iba, ang persecution, ginamit ng Diyos para umusbong ang simbahan. At para sabihin ni Tertullian, one of the fathers, ang sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Aba? Yung kanilang mga dugo na dumanak, ito ay naging punla, no, sa mga darating pang mga mananampalataya. Alam niyo, totoo, matindi, no? Ito ay isa sa mga binigyan ng diin, no? Nung nagkaroon ng Asian Theological Association Forum na sa Middle East. Alam niyo ba na may mga Christian sa Gaza? May mga Christian sa Gaza. May mga Christian sa yung nangyari doon sa Lebanon, di ba? May mga bombings and so on. May mga believers, may mga seminaries actually, na kung saan naapektuhan itong gerang ito. Pero alam niyo, merong isa doon scholar, si Riyad Cassis. Ang sabi niya, this is something interesting, na ang ministry bagamat nahinto, pero hindi huminto ang spread ng tinatawag na gospel. So, dumating sa punto sa buhay ng mga taong naapektuhan ng gera doon sa Middle East, na ang kanilang pagkilala sa Diyos ay talagang totoong-totoo. Yung mga hypocrites, yung mga paimbabaw, yung mga hindi totoo, mas lalo silang talagang nakilala sa Panginoon at nag-commit ng kanilang buhay. So, kapag ang masamang balita ay naging mabuti at ito ay isang blessing sa atin, ang purpose pala upang ikaw at ako
ay mas makilala pa natin ang Diyos sa buhay. Totoo ba itong nangyari? Ikaw ba yung tipo na parang anxious ka na meron kang inaabangan, Lord? Nag-worry kasi ako eh. Diba? Ang dami natin mga worries, no? Yung worries mo about the future, worries mo about your health, worries mo about your children, worries mo about... Ibig sabihin, anxious ka, hindi ka mapakali, no? Iniisip mo, paano na lang ganito? Mga kapatid, sometimes, we are waiting for bad news. Pero it takes faith and it takes commitment na itong mga bagay na ito ay maaring dalhin ng Panginoon sa atin na hindi talaga lahat ay bad, kundi merong mabuti. And number 2, maliwanag at malalim na katotohanan, pangalawa, upang tayo'y mas maging tuwid at banal. Ito, no, sa panahon ngayon, ito talaga, kaya nga ang tindi ng korupsyon sa ating bansa. Kaya pala itong masamang balitang ito, alam nyo, sa totoo lang, tinuturuan ang mga Kristiyano. Unang-una, tinuturuan ang mga Christians. Unang-una, yung mga nasa gobyerno na talagang maging matuwid at banal. Kaya nga, di ba, ang panalangin natin, dapat mag-step up din, sapagkat sila ay tinawag ng Panginoon sa larangan ng governance, sa larangan ng politika, dapat mag-step up din talaga. Kaso siyempre, maaring may takot sapagkat ang nakararami ay ganito, maaring konti lang sila, pero ito ang layunin ng Diyos. Kaya pala sa gitna ng bad news, napakatinding corruption, ang purpose ng Panginoon, okay, para sa iyo at sa akin, upang tayo ay maging tuwid. Marami ng liko eh. Hindi na uso yung tuwid daw ngayon. Marami ng mga crooked, no? Kaya ngayon, kapag ikaw ay nakipag-usap sa mga tao, ang iniisip talaga ay talagang baluktot. Well, ang mga anak ng Diyos, ito ang panawagan ng Panginoon. Mga Kristiyano na naroon sa governance, ang mga taong nasa politika, kinakailangan magningning sapagkat ang nais ng Diyos ay maging tuwid at banal. You see? That's the point. Yan ang nais ng Panginoon, yan ang puntos na nais niya sa ating lahat. Okay? Tatandaan natin na makilala natin siya unang-una, mas lalo pa nating makilala ang Diyos, mas maging tuwid at banal, and last, and number 3, upang mas madiin, ibig sabihin yung ating emphasis, upang mas madiin ang ating kapahayagan. Alam nyo, ang kailangan ng ating bansa ay mga Kristiyano na alam ang theology, alam ang teolohiya kapag ka nangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo ba kung ano nagsilipana sa atin? Ito nga, alam natin yung health and wealth prosperity gospel. Yan ngayon ang dominant, no? Ang kailangan ng sayo, okay? May nakita nga ako, no? Kaya ba nating isukatin ng Panginoon sa ating magagawa at sa ating maibibigay? At nakalagay doon, ang pinakasusi ng lahat ng tagumpay ay ganito. Gawin mo ito, gawin mo yan. Kristyano, mali. Walang susi. There is no master key in living the Christian life. Yan ang kabuuan ng ating pananalig sa Diyos. Oo, ikaw nga ay may ginagawa, ikaw nga ay mapagbigay. Kaya lang, wala naman ang iyong spiritual, ang iyong devotional life sa Panginoon. Walang master key in living the Christian life. Lahat ng aspeto ng ating human faculty, my mind must work, my will must work, my emotions must work, lahat yan dapat ay gumagana. Kaya dahil sa mga bagay na ito, nagiging madiin ang pagpapaliwanag natin ng mabuting balita. Yan ang kulang natin ngayon sa ating panahon. Huwag tayong mangaral, huwag tayong mag-share ng tinatawag na easy believism. Huwag tayo lamang mag-share ng tinatawag na easy decisionism. O basta tanggapin mo ang Panginoon, magiging okay ka. Careful. Maging maingat tayo sa mga bagay na gano'n. Hindi yan, walang shortcuts, walang band-aid solution, walang shortcuts ang nais ng Panginoon, kundi makita natin, maipahayag natin, unang-una kung sino ang Diyos. At eto, ang aklat ng Nahum ay napakaganda.
Pagkatapos ng 125 taon, 125 years, nung nangyari ang revival nung panahon ni Jonah, marami ang lumapit sa Diyos. Pero pagkatapos ng 125 years, nawala. Merong pagbagsak. Bad news. Revival, good news. Pero may bad news noon at sapagkat sisirain ng Panginoon ang Nineveh, pero ang good news ay, ang mabuting balita ay, ang Diyos ay magpapatawad. Kaya lang si Jonah, naalala natin, no? At talagang naging masama si Jonah sapagkat ayaw niyang ibahagi yon. Pero eto, pagkatapos ng 125 years, ang Nineveh ay buburahin na ng Panginoon. Time is of the essence. Kaya pala, alam niyo mga kapatid, yung buhay na binibigay ng Panginoon sa atin, kung alam mo na ang buhay mo ay dapat mong ialay sa Kanya, ialay mo sa Kanya. Time is of the essence. Yun nga, no? May alam tayo ng mga mananampalataya, pero hindi tumalikod sa Panginoon. Mabigat yun. Naalala natin itong taong si Joshua Harris, di ba? Isang pastor. In fact, noong time na yon, pinadalhan tayo elder ng Stop Dating the Church. Naalala natin na ito ay nagkaroon tayo ng pag-aaral. Joshua Harris. Di ba? Siya yung sumulat na Stop Dating Goodbye. Siya yung pastor na talagang napaka-tender ng kanyang puso, pero in the end, sinabi niya, hindi ko pala pinaniwalaan yung mga bagay na yun. Matinding karanasan niya. Kaya, be careful, time is of the essence. Maaring ganun ka noon, pero ano na ngayon? Kung pwedeng tayo ay maging bitter sa buhay na ito at para bagang walang nangyari sa atin. Ito ang masaklap. Kapag ka na-realize mo na ang buhay mo ay wala nang pinagkaiba noon nung hindi ka pa mananampalataya, yan ang pinakamasaklap na karanasan sa buhay ng isang taong nagsasabi na siya ay mananampalataya. Why? Ano nangyari? Hinayaan mo na lang. Hinayaan mo na lang, sinabi mo na, bahala na, total, wala naman. Yun eh. Ang bad news ay talagang tumimos sa iyo at sinabi mo, wala naman eh, wala na akong magagawa. Nakalimutan mo ang iyong responsibilidad. Mga minamahal sa umagang ito, kapag ang masamang balita ay mabuti, ang ibig sabihin ay, nagwo-work ang Panginoon, God is working in our lives. Ang purpose, naalala nyo, kung itong nasa harap natin ay background ay madilim at maitim, doon daw mas lalong nagniningning ang mga details ng tinatawag na art, ang mga details ng tinatawag na guhit. Why? Because of that black backdrop na nagsasabi at nagpapaliwanag na merong magandang ginuguhit ang Panginoon sa ating buhay. And that's good news. Mga kapatid, ang bad news ay nakakapanlumo. Ang bad news ay nakaka-discourage. Ang bad news ay nakakawala ito ng ating focus sa Panginoon. Pero tatandaan natin, ang bad news, ang masamang balita ay nagiging mabuti dahil ang Diyos ay sovereign. Hindi ibig sabihin ang mali ay ginagawang tama o kaya ang kasalanan ay ina-excuse. No. Ibig sabihin, mananagot tayo, mananagot ang tao, haharap tayo sa Kanya. Pero at the end of the day, kapag ka ang ating pananaw ay para bagang nananaig ang masama, remember, God is sovereign. Dapat tingnan natin ito para mas lalong makilala natin ang Diyos, mas lalo tayong maging tuwid at banal, at mas magiging maliwanag ang ating kapahayagan o ating mensahe sa madilim na mundong ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sa pag-aaral na ito na maaaring ito po ay may lalim na
Mahirap naming maarok, mahirap naming maintindihan. Subalit, Ama, katulad ng naging buhay ni Joseph, ang intensyon ng mga kapatid ay masama, subalit ikaw, ginawa niyo po itong naging o napaigi pa sapagkat may mga buhay na preserve o kaya na iligtas. Salamat din, Lord, sapagkat anuman ang aming hinahasik ay siya rin namin pong aanihin. Kaya dapat po ay maging careful, maging maingat po kami ang bawat isa. Na hindi dapat namin i-take for granted. Na ang lahat ng mga bagay, O Diyos, ay may mga panahon sa lahat ng mga oras, subalit kami pong lahat ay mananagot sa iyo. Lord, maraming salamat sa pagtatapos namin ng Nahum hanggang sa muli, na ito po ay aming mababalikan. Ihanda niyo po ang lahat sa amin, kahit na ang mga natutunan namin at maging bahagi po ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Lord. At pinasasalamatan ka namin sapagkat talagang biyaya mo lamang, O Diyos. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, Panginoon, matagal na po kaming marahil ay wala ngayon sa mundong ito. O kaya wala kami sa inyong piling. Salamat po sa inyong biyaya. Ito po lahat ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, bigyan ko lamang po yung ating mapapakinggan mamaya na mensahe ng special number. Ay Tagalog po ito ng Were It Not for Grace. Ang biyaya ng Diyos ang siyang tanging dahilan ng ating buhay.